Itong issue sa farm-to-market road projects na nasa 8 billion pesos ang nakalaan, lumutang ho ito sa panukalang 2026 national budget. At yung bicameral conference para sa 2026 budget ay umuusad na ho dyan sa bahagi ng Philippine International Convention Center. Alamin natin ang latest information mula kay Bombo JC Galvez. Bombo Dennis, Bombo Victor, lumutang nga sa panukalang 2026 national budget yung panibagong issue kaugnay ng mga farm-to-market road projects na nagkakalagayan ng 8 billion pesos. Ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, sa idinaos na caucus kahapon ng majority bloc, inilahad ni Senator Kiko Pangilinan na may mga farm-to-market road projects na nagkakalaga ng 8 billion pesos na hindi maayos na natukoy. Ilan anya sa mga ito ay binago pa mula sa mga inaprubahan ng Senado sa ikatlong pagbasa, kabilang nga dyan yung kawalan ng grid coordinates, malinaw na description at iba pang mahalagang detalye. Ayon naman kay Pangilinan, may unang naaprubahan na 33 billion pesos na pondo para sa farm-to-market roads na may malinaw na coordinates o lokasyon. Pero may lumabas na bagong listahan kung saan itong 8 billion pesos na halaga ay walang coordinates o lokasyon. Narito pakinggan natin yung bahagi ng payag ni Senator Kiko Pangilinan. Wala sa Senate version. Tapos, hindi ba ang Senate version 16 billion? Diba? Tapos, sa BICAM, hiningi natin na magkaroon ng submission dun sa 33 billion na minumungkahi. Diba? So, sinubmit, pinoprocess namin. Tapos habang pinoprocess namin, merong kaming na-identify na kulang na actually 8 billion. Yeah, 8. But, so ang magiging position natin dito, we will move for the reconsideration of the approval of the 33 billion. Ask for a itemized geotag coordinates of the farm-to-market roads under that amount, specific projects, before we agree to approve it. So, yun ang Samantala, sinabi naman ni Lacson na kailangan ipaliwanag at itama ng Department of Agriculture ang mga nasabing issue upang matapos na mga mababata sa tamang oras ang Bicameral Conference Committee meetings. Dapat alisin anya ng Senado at Kamara yung lahat ng palatandaan ng katiwalian sa 2026 budget bill kahit pa magresulta ito sa mas mahabang deliberasyon at posibleng reenacted 2025 budget sa unang bahagi ng 2026. Alinsunod sa layuning magkaroon ng ganap na transparency, ipinahayag ni Lacson ang buong suporta ng kanilang grupo kay Senator Sherwin Gatchalian na siyang chairman ng Senate Committee on Finance. Samantala, ibinungkay ng senador na lalo pang palakasin yung transparency sa Bicameral Conference Committee sa pamagitan nga ng paglalantad sa mga napag-uusapan tuwing may suspensyon sa deliberasyon. Samantala, Bombo Dennis, magbigay naman tayo ng update dito sa Philippine International Convention Center kung saan sa mga oras na ito, Bombo Dennis, Bombo Victor, ay hindi pa nga nagsisimula yung pagpupulong sa pagitan ng Senado at Kamara para nga pag-isahin yung magkaibang version sa 2026 General Appropriations Bill. Sa Bicameral Conference Committee, Bombo Dennis, Bombo Victor, ngayong araw hindi muna tatalakayin yung panukalang pondo ng Department of Public Works and Highways matapos nga magka-deadlock dahil nga sa 45 billion pesos na naisipabalik sa pondo ng ahensya. Ibang ahensya muna yung kanilang tatalakayin at ipagpapaliban nga muna ang Department of Public Works and Highways. Sa ngayon ay wala pa nga sila anyang desisyon sa isinumiting revised adjustment factors ng Department of Public Works and Highways para nga sa mga bagong infrastructure projects. Masasabi naman ni Senator Gatchalian na yung adjustment factor at presyo ng construction materials price data na ibinigay ng ahensya ngayon ay malapit na sa katotohanan, pero kailangan muna niya itong aralin at may apply nga sa mismong mga proyekto. Gayunpaman, kumpiyansa si Gatchalian na may sapat na oras pa at kakayanin pang mapagtibay at maratipikahan nga yung 2026 national budget bago matapos ang taon. Narito pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Senator Sherwin Gatchalian. Correct. Kaya rin kami medyo tumatagal kasi like for example in DPWH, sinumit lang ngayon yung kanilang bagong data. So, binavalidate namin yung data
Tapos ini-encode namin yun sa almost 10,000 projects. So tinitingnan namin in effect. So yeah, like yan, bago yan. Kaya gusto ko sana matapos before 4 o'clock pero hindi pa sila tapos. So tingnan ko muna yung data. Tingnan ko muna kung anong lalabas doon sa binigay ng DPWH. Kasi ang ginawa ng DPWH ngayon, kung sinamit nila sa amin, walang hauling at walang logistics. In short. So ngayon pinasok na nila hauling, pinasok na nila logistics. So itong adjustment factor tsaka presyo nila, masasabi ko almost or near realistic. JC. Mga kabombo, mga Kastar Nation, ang pag-ulat live mula ho dyan sa Philippine International Convention Center, and as of this moment ay hindi pa ho nagre-resume yung bicameral conference matapos ho yung deadlock na naitala at yan yung ating inaantabayanan. By the way, Bombo JC, nais ko lamang maitanong kung kumusta yung attendance ng mga miyembro ng dalawang kapulungan ng Kongreso, knowing na the past few days marami yung liban. How about ngayon, dahil may mga pinagtalunan itong nakalipas na araw, how about today, Bombo JC, kumusta yung attendance? Bombo Dennis, pagdating sa House contingent, halos kumpleto yung mga House contingent para nga sa 2026 national budget. Pagdating naman sa Senate contingent, ang wala ay si Senadora Pia Cayetano, si Senator Javier Hercito at si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang present lamang dito, Bombo Dennis, si Senator Erwin Tulfo at si Senator Sherwin Gatchalian, si Senadora Amy Marcos, Bombo Dennis, at wala din si Senador Bongo para nga dito sa ikatlong araw ng Bicameral Conference Committee meeting, Bombo Dennis. At dito, magbigay lang din tayo ng update base sa ating nakikita dito sa Philippine International Convention Center para nga sa ikatlong araw ng BICAM. Ay mahigit 2 oras na nga, Bombo Dennis, ay hindi pa nagsisimula yung pagpupulong para nga pag-isahin yung magkaibang version ng dalawang kapulungan para sa 2026 budget. May sari-sariling pagpupulong yung House contingent at meron din sariling pagpupulong yung Senate contingent. So hindi natin alam kung ano yung pinagmimitingan ng dalawang kapulungan ng Kongreso dito sa PICC, Bombo Dennis, at mahigit 2 oras na nga. So, ang malinaw lang, Bombo Dennis, ay tatalakayin muna yung ilang mga ahensya ng gobyerno at ipagpapaliban nga itong Department of Public Works and Highways kasi nga maituturing nga ito na most contentious, lalong-lalo na yung issue nga dun sa 45 billion pesos na pinababalik ng ahensya, Bombo Dennis. Okay, one just last point. Meron bang idineklara na self-imposed deadline itong Bicameral Conference Committee na ito, Bombo JC, knowing na nagkaroon ng pagbabago dun sa initial na kanilang prediction ba, matatawag natin ganon, yung pagtatapos. Dapat nitong weekend pa yan natapos. Kaya lang may mga discussion and anong inilabas na statement ng dalawang chairperson itong dalawang panig, Bombo JC? Dapat, Bombo Dennis, ay kahapon tapos na itong Bicameral Conference Committee meeting kasi sabi ni Senator Sherwin Gatchalian na posibleng maurungan hanggang Lunes itong BICAM sa 2026 national budget. Pero hanggang sa ngayon, Tuesday na, Bombo Dennis, December 16, ay nandito pa rin para sa BICAM at wala pang ratification at sinabi rin ni Senator Wing Gatchalian na parang lumilihis na rin. So at umaasa pa rin sila na, at sinabi rin ni Senator Wing Gatchalian at ni Senator Ping Lacson na mas okay na, Bombo Dennis, na parang magkaroon ng reenacted budget sa unang quarter kaysa naman magpasa na maraming problema nga sa 2026 national budget, Bombo Dennis. So malalaman natin, Bombo Dennis, kung kung ngayong araw matatapos na o magkakaroon pa rin ng BICAM bukas, Bombo Dennis. Sige, with that, maraming salamat, Bombo JC. Yan muna ang update dito sa Philippine International Convention Center para nga sa BICAM para sa 2026 national budget. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube,
TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.